I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway guys, another updates natin. Nakikita nyo yan? Yan, si Alvarez. Aba, parang iba yung mukha ni Congressman Alvarez Talong-talo sa sa Pusoy Dos. Parang nagwiwiting. Nagwiwiting lang mga kababayan. Luging-lugi. Ay, naku, naloka. Ay, ito talaga si Alvarez. Sa kabila guys ng kanyang panawagan, no, na mag-withdraw, panawagan sa mga sandahatang lakas para mag-withdraw ng support kay Pangulong Marcos Jr. Nako, nagsalita ang mga gabinete, mga kababayan. Basahin natin at saka yung mga lawmakers. Tingnan mo. Siyempre nakarating yan kay Alvarez. Kaya naging ganyan. Naging ganyan ang itsura ni Alvarez. Parang natataing mga bes. Naloka ako. Yan ang sinasabi ko. Dada ka ng dadaan tapos iyak later. Ayan. Bagay kay Alvarez ang magwiwiting. Maraming anggulo ito si Alvarez guys. Pwedeng barangay tanod. So, but anyway, mga kababayan, natatawa lang talaga ako sa mga DDS supporters at sa mga DDS na kaalyado ni Digong, mga kababayan. Nako, trending sila ngayon. Yan na nga ang sinasabi ko Sana kaya yung mga vloggers dyan ng DDS, hindi nyo pinagtanggol si Alvarez. Luging-lugi ito ng 2 billion mga kababayan. But anyway, meron tayong babasahin. Bakit? Nako, naghingi siya ng sorry mga bes kasi ito mga kababayan yung kanyang sinabi pakinggan nyo ito, basahin ko ayan yung sinabi niya mga bes alam nyo kung ano ang disorderly conduct, yung nagsisimula ka ng charter change tapos sasabihin people initiative kuno pero hindi pala, tapos ayun naman pala tira ka ng tira, hindi mo pala alam hindi naman talaga yun ang punto, kundi ang economic provision lang, hindi po ang chacha, hindi po ang people initiative. Pero kung ako ang tanungin, pwede yung pagdating sa chacha mga kababayan, ako'y papayag para mapalitan ng 1987 Constitution. Sabi nga ng ibang mga kilalang analysis, maraming depekto, kailangan palitan. Yung sinabi niya. Tapos nakita natin sa investigasyon ni Senator Amy Marcos, yung liderato ng House of Representatives, inutusan ang mga congressman na gamitin ang pondo at mga programa ng gobyerno para mamili ng perma para sa charter change. Isang malaking kalukuhan, di ba? Sabi niya. Alam niyo mga kababayan, yan ang sangkalan ni Alvarez. Para yan lang ang masasabi nila at maibato sa administrasyon ngayon. Kung tutuusin, alam nila, hindi naman yun po ang pinag-usapan, kundi ang economic provision, hindi political provision. Kung pwede lang sana palitan ang buong constitution ng 1987 ni Corimao, bakit hindi, di ba? Ang charter change, si Digong ang naunang niyan guys, na gustong palitan. Pero ngayon, kontra na sila. Pero hindi batayan, yan ang sangkalan nila para lang manira sa gobyernong ito. Kaya nga sabi ko, bago kayo kumuda ng kuda, tingnan nyo muna kung ano ba ang papalitan. Di ba? Sa 1987 Constitution, ayun po ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr., ang economic provision. Period. Wala nang iba. Kaso lang, dagdag bawas sila Yan ginawa nila. Katulad yan, ginawa niya sa rally. Nanawagan siya sa AFP para mag-withdraw sa Pangulo. Ayan, pasensya na, nadala rin ang bugso ng damdamin. Mahal kong Pilipinas, lalo na ang Mindanao. What the heck? Biro nyo, see?
O, yan ang sinabi niya, guys, oh. Sabi ng Pulso ng Bayan. O, yan, sinabi ni Alvarez. Ganun-ganun na lang, bugso ng damdamin. O, basta-basta mo na lang sabihin yan without thinking 100 times. Alam mo, mga kababayan, abogado ito, supposed to be, alam niya. Dahil mabigat na kaso din itong itong ginawa niya. May ito rebellion, sedition to rebellion, no? Correct me if I'm wrong. Humingi siya ng pasensya, nagsorry siya. For what? Hindi pwede yan. Dapat makasuhan siya kasi kung pagbibigyan yan, maraming gagaya sa kanya. Anong silbing batas natin dito kung hindi natin pairalin? See? Pasensya na lang, gano'n na lang. Kung balahurain nyo ang Pangulo, bastusin nyo, alalahanin mo, hindi ikaw ang Commander-in-Chief para utusan ng AFP. Supposed to be ang Pangulo ang mag-utos. Ano ka ba naman, ikaw? Anong power mo? Kilikili power eh. See? Biro nyo. Yung mga black propaganda nila yan para lang makapanira. Pero sinabi ko nga uli doon sa isang video ko, mga kababayan, isa lang po ang intensyon nito, mga to, kung bakit nagrarally sila. Ginagamit nila yung mga bagay-bagay na yan, charter chain, PI, walang kakwenta-kwenta, hindi naman yun eh. Hindi naman yun ang totoong dahilan nila, ginagamit lang nila yan para lang may sasabihin lang sila sa social media para paninira sa gobyernong ito. Bakit? Siyempre, para lang sabihin na, walang kwenta yung nakaupo. Di ba? Bakit? Gusto nila pababain si Pangulong Marcos Jr. dahil gusto nila paupuin yung walang kakwenta-kwentang ipapalit nila na hilaw pa sa pamumuno. Real talk po tayo. See? Ngayon pa, pababain nyo ang Pangulo, gumaganda ang ekonomiya ng bansa sa kanyang pamumuno. Hello? Yan si Alvarez. Ilang taon na yan sa Congress mo? 13 years? May nagawa ba yan? Sa Davao? May nagawa ba? Hanapin nyo nga kung mayroon. Yan ang hirap dito sa mga taong ito eh. Mahal mo ang Pilipinas. Bakit kayo nagkaganyan? Kung mahal mo ang Pilipinas, dapat suportahan nyo ang gobyerno ngayon dahil gumaganda ang ekonomiya. Yan ang hirap sa inyo eh. Nagrarally kayo, pansariling interest lang. Sasabihin ko na naman, isa lang yan eh. Pag nakaupo yung gusto nilang iupo, si Garutay, para matakpan yung mga issue nila tungkol dyan sa secret deal. Ngayon, bistado na kayo. Paano yan? Di ba? Ngayon guys, ay humingi ng pasensya. Sa tingin nyo kaya? Basta-basta na lang ganun? Kailangan kasuhan yan. Alam nyo ba kung bakit? Mabigat itong kaso. Si Alvarez. Ayon po sa isang abogado, di ba? Posibleng, dahil kasi abogado ito. Dahil kakahiya naman sa mga abogado daw, kailangan gumawa sila ng hakbang. Posible, magkaroon po ng si Alvarez matatanggal sa pagkaabogado o madidisbar ito dahil sa kanyang ginawa. Hindi lang po yan, mga kababayan, kung mapatunayan itong kanyang kanyang panawagan, labag sa batas po yan, very unconstitutional. Hindi naman mababaw ang reason. Dahil nga dyan sa kumbaga, yung desisyon ni Pangulong Marcos Jr. Sa Western Philippine Sea, yung kanyang pamamaraan sa kanyang patakaran sa Western Philippine Sea. Yun ang reason niya. Pero hindi po yun ang makatwiran. Hindi makatwiran po yun. Napakababang dahilan. Sus Mariusip. Kasi daw sa maglilika daw ng gulo, gera kayo nagpunta sa Amerika. Sus Mariusip. Hindi yung ba nakita yung ginawa ng Pangulong Marcos Jr.? Hindi naman yung plano niya para makipagira. Ano ba namang laban natin? Alam ni Pangulo yun. Kung titingnan nyo daw, mga kababayan, dyan sa article ng Penal Code 138, yung pwedeng inciting to this rebellion, itong ginawa niya, nako, alam nyo ba ang kaso nito guys, pwede siyang makulong ng 6 years and 1 day to 12 years at ma-expelled sa kanyang posisyon as a congressman. May tawag dito parang prison mayor ba ito? Correct me if I'm wrong sa mga abogadong nanonood dyan. Yan po ang sinasabi ng isang abogado. Yan ang magiging
mangyayari kay Alvarez. Antindi niyan, mga bes, ha? Ito pa yung sinabi ng isang sulun. Babayan, no? Yung nangyari daw sa Davao del Norte, na saan, kasama yun sa constitutionally protected rights to freedom of speech and assembly. Paano naging seditious at disorderly conduct ang pag-exercise ng constitutional rights at bakit hindi ako magsasalita? Sir, pwede tayong magsasalita, Mr. Alvarez. Pero yung ginawa mo, medyo lumabag ka na yata sa batas. Yung panawagan mo, mag-aaklas, rebellion na po yun, sir, eh. Correct me if I'm wrong, mga kababayan, eh. Hindi maganda yun, eh. Udyukin mo ang mga sandatang lakas for what? And lakas ng suporta nila sa Administrasyon Marcos. Dahil alam nila ang Pangulo na ito ay magaling mamuno. Tingnan mo yung mga nangyayari ngayon, mga pulis tumino. Ang ginawa ng mga pulis, nagtatrabaho, ang daming mga droga ang nakukuha. Sasabihin nyo na, planted yan. Ay sus, Mariusip, wala na lang magawang matino. Lahat sa inyo mali. Tapos sasabihin mo, freedom of speech. Nako sir, walang masama mag-freedom of speech. Pero yung ginawa mo, intentionally na yan, eh. Grabe, antindi yung ginawa niya, guys. Hindi naman maganda yan, eh. May batas tayo dyan na dapat managot siya. Hindi cover ng freedom of speech. Ang freedom of speech, walang problema, magsalita tayo mga kababayan, pero may limitado tayo dyan. What's your word before you speak? Ika nga, di ba? Tama ba ako? Di kayo naloka. Ito yung sinabi ni ng isang congressman from Camiguin. Huwag na po tayong magpalusot. The former speaker very well know that free speech is not absolute. See? One cannot make a sedition call or rebellious statement without facing the consequence. Ano ngayon, Alvarez, di ka nga ka ngayon. Yan ang sinabi po ni Representative Romualdo, guys, ng Camiguin. Huwag ka na magpalusot, palusot ka, eh. Alam mo naman, abogado ka. Supposed to be, hindi mo dapat sasabihin yun, yung ganyong klaseng Bakit? Ano bang pagkakamali ni Pangulong Marcos sa inyo? Ano bang kasalanan niya sa inyo? Wala naman siyang kasalanan. Hindi nga kayo nire-respect sa mga pambalahura, pambabastos nyo sa kanya, eh. Hindi nga kayo inaaway. Napakabait na Pangulo na ito, masipag magtrabaho, tapos ganyan-ganyanin nyo na lang. Natural, magsasalita ang mga mambabatas. As long as nakita nila itong Pangulo na ito, magaling, mamuno. Natural, ipagtatanggol ka ng mamamayang Pilipino. Especially sa mga politisyan na talagang nakikita ang yung galing ni Pangulong Marcos Jr. Na hindi naman as in talaga marunong rumisbak ito, guys. Hindi marunong magsalita ng kung ano-ano si Pangulong Marcos Jr. Sus, Mariusip, napakabait ito. Swerte natin. Nagkaroon tayo ng Pangulong ganito. Hindi siya, hindi palamura. Di katulad ni Digo. Lahat na lang ng presidente sa buong mundo, binura niya, walang galang, walang respeto, kaya ang lumalabas, ugaling kalye. Di ba? See? Huwag ka daw magpalusot dahil wala kang mailusot. Anong problema sa atin? Nadadala kayo ng bugso ng damdamin. Very emotional. Wala naman basihan sa reason ninyo. Kung Western Philippines, ang basihan ni Alvarez, paano ito i-handle ni Pangulong Marcos Jr., napakaganda nga, napakaganda as in. Direktiba niya nga hanggat maari, huwag lumaban, See? Kasi ayaw niya din talaga ang gulo. If ever naman, napaulanin tayo ng bala sa kabila ng napaka-humble natin. Of course, guys, tutulungan din naman tayo ng iba't ibang bansa naman. At maganda ang pulisiya niya pagdating sa foreign policy. So, marami siyang kaibigan. Kaya ang diskarte ni Pangulong Marcos Jr., wala yan si Digong sa dulo ng kuko ni Pangulong Marcos Jr. sa pamumuno. Real talk tayo. Di ba? Yan. Sinupla siya ng isang mambabatas. Kapwa niya pa naman din. Alam niyo, ito si Alvarez, kasalukuyang congressman nito. Hindi naman yata nagtatrabaho ito, hindi naman yata sumisipot sa house. Sinisweldohan ito ng taong bayan. Saan kayo makakita ng ganyan? Yan, nahahawa kayo sa
sa baho ni Digunggong nyo. Ayan ang napalaan nyo. Ngayon, himas rihas ka. Ito pa yung sinabi ni, guys, ng dating gabinete ni Pangulong, dating ex-President Digong. Statement of the National Security Advisor in a call for withdrawal of support when done by a public official, more so one that is also high-ranking reverses officer. Si Sir Alvarez, is not only irresponsible, napaka-irresponsible mo talagang congressman ka, but also illegal and unconstitutionally. Yes! Ito yung ginawa niya ba? Tingnan nyo yan, mga kababayan, sa batas. Tama ba yung ginawa niya? Nag-uudyok. Rebellion na po yan eh. Unconstitutionally. Unconstitutional. It's erodes. The very foundation of our democratic institution and undermine the supremacy of civilian authority over the military. Correct. Such utterances and acting can be construed as sedition or rebellious and they have no place in our society. Magbalot-balot na lang kayo. Umalis na lang kayo sa Pilipinas, sabi ni Secretary Anyok. Pumunta na lang kayo sa China. Doon na kayo tumira. Diba? Dating gabinete ni Digong yan. National Security Advisor. Lumayas ka na, Alvarez. Wala ka nang wala ka ng lugar dito, sabi ni Secretary Anyok. Ikaw pa naman ang pundasyon ng bayan ng Del Norte, Davao. Di ba, ng mga tauhan mo. Supposed to be, ikaw ang magiging good role model sa kanila. Pero ang ginawa mo, tinuruan mo sila ng ng hindi maganda. Dapat kayo mambabatas. Talagang hihirangin na ama ng bayan. Kayo dapat ang gagayahin ng mamamayan ng nasasakupan nyo. Di ba? Alam nyo, kung maganda ang pamumuno nyo, marami talagang bubuto sa inyo, sa totoo lang. So, ito ang sinabi, mga kababayan. Hindi po papalagpasin yan. Kasi maraming lawmakers na gustong sampahan ng kaso si Alvarez. Ayan, sabi ni Secretary DOJ, I have ordered an investigation on the statement of Congressman Pantaleon. Tapos na pala ito, guys. May order na pala. Iniimbestigahan. Hindi yan makuha sa sorry, Alvarez. Panagutan mo yan. To determine whether it has risen to the level of sedition, inciting to sedition, or even rebellion. A former lawmaker myself, I would like to remind Congressman Alvarez to act in coordinates to the highest standard of ethics, morality, and nationalism, and avoid remorse and becoming of member of the House of Representatives. Secretary Buyang Remulla ng Department of Justice. Paano yan? Himas rihas ka. Dapat lang. Secretary, sampanyo ng kaso niyan. Yun nga, katulad na sinabi ko, guys, 6 years and 1 day and 2 to 12 years ang magiging ito, kaso nito pag napatunayan. Hindi uso-uso dito ang pabor, libre. Wala tayo sa panahon ni Corimao at panahon ni Digong. Lahat ng kaibigan niyang akusado libre. Expelled his position as a congressman. Ayan ang sinasabi ko eh. Matatanggal yan sa pagkangko-congressman. Dapat lang sampulin nyo. Pairalin nyo ang batas ng Pilipinas. Huwag tayo magiging lamya-lamya. Sabi nga ni Pangulong Marcos Jr., walang mataas na opisyal. Pag nahuli, di kulong. Imbestigahan, tapos pag napatunayan, di kulong. Di ba? Ganun lang kasimple. Yung mga taong lumalabag sa batas na hindi sumusunod. Ibig sabihin yan, wala siyang kakwenta-kwentang nila lang bilang isang Pilipino. So yun, mga kababayan. Di ba? Ang dami kayang kumukundi na sa kanya. Ayan EIP at PNP tiniyak ang loyalty sa Constitution, support kay PBBM. Di ka nga kayo ngayon. Di ba? Sabi, short lang Ito ay sa kabila ng panawagan ni Davao del Norte, Pantaleon, Alvarez na bawiin o withdraw
naroon ng hukbong sandatahan ang kanilang suporta kay PBM upang manatili umano ang kapayapaan at stability ng bansa sa ginanap na Defend the Flag Peace Rally National Linggo noong gabi ng April 14, Tagum City nung sa rally yan. Aba, kapayapaan? Gusto niyo pala kapayapaan eh, ba't kayo nanggugulo? Real talk tayo mga kababayan. Sino ngayon ang nanggugulo sa Pilipinas? O, di ba yung kampo ni Duterte, pinamumunuan niya. Di ba? Obvious na obvious. Tapos yung anak niya, sasabihin niya pa doon sa isang video niya, TikToker yun eh. Mangga daw, manggagamit. Wow, pinapalabas mo ngayon si Pangulong Marcos Jr. ang nanggagamit. Oy, excuse me. Kung wala ang Marcos loyalist, talo yung ama mo noong 2016. Lalo na ngayon to 2022, talong-talo ka. Pag binangga mo si Pangulong Marcos Jr., kakain ka ng alikabok, for sure. Yung 32 mo excess nun, mga DDS lang Pero doon kami ang ano dyan. Nagsisisi ako kung bakit binuto kita. Kung pwede lang bawiin pupunta ako sa Kamilek, sabihin, tanggalin mo yung mga boto namin, mga Marcos loyalist dyan kay Garotay. Pinagsisihan ko yun. Ang alam ko, magaling. Magaling, mabait na kaibigan. Hindi naman pala. Magaling ka magparinig. Kapalmoks din to palaaway. Nanununtok din ng mga pulis ito. Kaya hindi pwede maging pangulo yan. Tama nga yung sinabi ni First Lady Lisa Marcos. Walang kwentang kaibigan. Maganda ang samahan nila. Pinagtatanggol siya ni Pangulong Marcos Jr. Tinuring na BFF. Tapos, nagrally ang mga anti-Marcos, nandoon siya. Tinawag na bangag ang Pangulo ng mga alipores niya. Anong ginawa niya? Tinawanan niya. Tumawa pa siya. Anong klaseng kaibigan ka? Walang kwenta. Tama din naman yung sinabi ni Pangulong Marcos Jr. Tinanong sa kanya kung ano ang relasyon niya sa mga Duterte. It's complicated. Dapat lang. Ngayon, mga kababayan, alam niyo na, di ba? Sira na ang unity team. Hindi na babalik sa dati. Mabuti nga yan Dapat kay Sara Duterte mag-resign bilang DepEd Secretary. Bakit? Para magagawa niya ang gusto niyang gawin. Para mag-rally siya ng mag-rally sa liwasang Bonifacio. At least wala na sa gabinete ni Pangulong Marcos Jr. Mananatili siyang Vice Presidente. Go! Ginawa ni Lugaw. Go, go. Ganun lang Kasi nakakahiya. Kung may dilakadisa ka, dapat mag-resign ka na lang, day. So yun guys, mananatili ang suporta ng sandatahang lakas kay Pangulong Marcos Jr. Period. Dahil alam nila ang Pangulo na ito, mabait. Hindi marunong palaway. At higit sa lahat, pinakamagaling na Pangulo. Sasabihin nyo si Kanjer College. What the heck? Si Kanjer College lang Pangulo ng bansa? Magaling? Tinitingala? Nagawa niya pang ilagay sa number 1? The fastest grow economy sa buong Asia, ang Pilipinas. What the heck? Diba? At kasama tayo sa buong mundo. Lumalaban. Saan kayo makakita niyan? At tanging bukod na Pangulo. First year and a half, nagbayad ng utang. Biro nyo yun. 2023 hanggang ngayon. 22, 23, 24, ngayon, tuloy-tuloy ang kanyang pamimigay ng titulo ng lupa sa mga magsasaka na matagal na panahon, dekada na hindi na ibibigay sa kanila. Only the Marcos administration nangyari yan. See, yan yung sinabi nyo, si Kanjer High School, si Kanjer College lang. Wow, mahiya kayo sa mga sarili nyo. Karamahin ng iba na bumabatikos, mga profesional, pero saan kayo? Siya, Pangulo ng bansa. Ang dami niyang nagagawa. Sabi niyo wala sang big project. Hoy, mag-research kayo, okay? Ano yan? Magicin niya kaagad? Itatayo na kaagad ang malalaking hospital, ang malalaking tulay? Hindi ba pwedeng, on process ang construction? Kayo talaga. Utak niyo, talangka. Utak bulinaw, manipis. Ay nako, ewan ko na. But anyway guys, ano kayo ang masasabi nyo dito? Comment and leave your comment down below. And of course guys, patuloy natin na suportahan ang ating
mahal na Pangulong Marcos Jr. Ayan, i-debunk natin ang mga siraulong nagpapakalat ng fake news. Thank you guys for watching. See you again on my next upload video. Bato-bato sa langit, tamaan, wag magalit. Iwasan nyo ang pagkamainggitin nyo. Bakit? Nga kayo. Bye, and baboos. God bless Philippines.